Hindi ko naramdaman yung lunch. Pati yung luto-luto namin hindi ko feel. Iniisip ko kasi yung pinag-uusapan nila kanina. Si Kiko daw yung babalikan nila. Ibig sabihin nag-away na naman sila David at Kiko. Naiintriga ako. Jay, nakikinig ka ba? Tanong sa akin ni Eman. Ha? Sabi ko itapon mo na yung mga basura sa labas. Utos niya. Para ako nang wala sa sarili na kinuha yung supot ng basura sa harap ni Eman. Kasi naman. Eto ka na naman, Jay. Kiyekhe. Kaasar naman. Ano na mga balak nila? Paglabas, nakita ko na nagkukumpulan sila Kiefer at iba pa. Para bang napakaseryoso ng usapan nila. Nang mapansin ako ni Kiefer agad niya ako nang tinignan ng masama, kaya bumalik ako sa loob. Kala mo laging inaano. Para nang may meeting na hindi ko maintindihan. Kanya-kanya kasi sila ng usap. Si David lang ang tanging nanahimik sa upuan niya. Umupo ako sa pwesto ko at humarap sa kanya. David G. Tawag ko sa atensyon niya. Ano bang nangyari sa'yo? Nagpilit siya ng ngiti. Wala to, Di. Ano nang sabi ng girlfriend mo? Hindi ko maiwasan ng hindi magtanong. Hindi niya alam. Nasa Hong Kong sila ngayon. Nag-away ba kayo ulit ni Kiko? Natigilan siya sandali. Para bang inisip pa niya kung dapat ko pang malaman yun. Jay, nililigawan ka ba ni Kiko? Tanong niya. Napansin kong nakikinig na rin sa amin yung iba. Hindi. Ayoko muna nang tumanggap ng manliligaw. Sinabi ko na yun dati, di ba? Pinagkakalat niya sa mga kaibigan niya na mapapasa kanya ka. Hindi ko nagustuhan yun kaya nagtalo kami. Aaminin ko, nabigla ako sa sinabi niya. Pinagkakalat talaga? Hindi ko pa nga siya pinapayagan na manligaw. Kamusta naman siya? Seryoso? Ginawa niya yun? Tumango siya at umiwas ng tingin. Hanep! Ayos din ang lalaki ng yun. Mukha nang may tama din sa utak. Dumating na yung teacher namin at umayos na lahat. Hindi ako mapakali, gusto kong makausap si Kiko. Mabilis na natapos ang klase namin. Tinulungan ko si Eman na maglinis at ligpit. Kagaya ng usapan namin. Akala ko sabay-sabay kaming uwi pero pagdating sa gate pinapahiwalay na nila ko. Saan kayo pupunta? Tanong ko. Basta. Bawal ka doon. Sagot sa akin ni Rory. Bakit naging bawal? Tanong kulit. Wag na matigas ulo. Pilit ni Edrix. Bakit ba ayaw niyo ko isama? Dahil hindi ka nga pwede doon. Pilit ni Kit. Kasi makikipag-away lang kayo. Kuwari pa tong mga ulupong na to, pasensya na Jay. Hindi ka talaga pwede doon, sabi ni Sin. Tinignan ko si Yuri na parang nakikiusap pero umiwas siya ng tingin. Huwag mong pairalin yung katigasan ng ulo mo. Tatamaan ka sakin. Banta ni Kiefer sakin. Inirapan ko na lang siya. Hindi na ako nagsalita at mabilis na naglakad palayo sa kanila. Tinawag pa nila ko pero hindi ko sila pinansin. Pagliko sa kanto huminto ako at bahagya silang sinilip. Nag-uusap-usap pa sila. Kala niyo titigil ako ng ganun-ganun lang. Hindi ay. Pagkatapos mag-usap lumakad na sila paalis. Sila Kiefer na may dalang kotse na una na pero yung ibang lakad lang. Sila yung sinundan ko. Matindi ng pag-iingat ang ginawa ko. Tago kong tago. Pati basurahan na pagtaguan ko na. Sa totoo lang hindi ko na alam kung nasan kami. Basta alam ko lang, dapat ko sila nang masundan. Nakarating kami sa isang bakante ng lot malapit sa abandonado ng pabrika. Andun na sila Kiefer at iba pa. Nakasandal pa siya sa kotse niya. Para bang meron pa sila nang hinihintay. Ewan ko kung sino pero hindi ako aalis dito. Alam kong magtatagpo lang sila ng grupo ni Kiko. Hindi ko sila pwede nang hayaan na mag-away. Habang naghihintay nakaramdam ako ng presensya ng tao sa likod ko. Pero bago ko pa malingon kung sino yun, nahawakan na nila ko at natakpan ang bibig ko. Para nang malitong desisyon namin nang balikan sila Kiko. Si Kiefer naman talaga ang may gusto nito. Ayoko ng gulo ni minsan hindi ako nag-aya ng away. I never allow them to have a fight with other section. Kahit ako hindi nakikipag-away kung hindi kailangan.
Ito rin ang dahilan kaya pilit kong pinaglaban ang posisyon ko, pero natalo pa rin ako. Then I remember JJ. How she looked so worried. Kung pwede ko lang ipaliwanag sa kanya ng maayos ang lahat. Tingin ko na duwag na yung mga yun. Sabi ni Kit habang nakapamulsa. Uwi na tayo. Pupuntahan ko na lang si JJ. Sabi ni Sin, i-text mo na lang kung nag-aalala ka sa kanya. Sagot sa kanya ni Eman. Mas maganda kung pupuntahan. Malay mo bigyan pa tayo ng merienda. Singit naman ni Edrix. Feeling ko nga nagtampo sa atin si Jay. Dagdag ni Rory. Puntahan na lang natin maya. Suggestion ni Erin. Hearing those things from them makes me think that JJ is really better than Ella. Hindi sila mapakali kapag nagtampo si JJ sa kanila. I never see them like that before. Nakikipagkulitan sila kay Ella dati pero hanggang dun lang yun. Unlike JJ na nakikipagtalo, kulitan at nakikipaglaban para sa kanila. I thought Jay will be a big pain in our ass, but it was the opposite. Parang kami pa ang naging problema sa kanya. You're back. Ready for round 2? Masayang tanong ni Kiko. Kung nakikita lang siya ni JJ, hindi siya makakangiti ng ganyan. Akala mo naman kaya mo ko? Sumuko ka na. Ilang beses na kita nang pinapabagsak. Pang-aasar niya sakin. Lagi niya ang ginagawa yan. He won't stop mocking me. As put Divay back down and remove Divay white polo. Sure ka na dyan? Tanong sakin ni Kiefer. Laban ko to. Ako dapat ang humaharap. Pero ilang beses ka na niya napapabagsak. Yuri said. Because can't focus before. Is my head is occupied. How about now? Kit asked. Honestly. It was occupied, this in by girl and Chief JJ. I missed this by girl and I'm worried about JJ. No, it's not. I answer shortly. I turn around to face Kiko. His friends are already here. Lalapit na sana ako sa kanya nang may marinig kami ng nag-slow clap. Pare-pareho kami nang tumingin sa mataas ng bakod ng abandonado ng pabrika. Kahit hindi ko tignan sila Kiefer alam kong naalarma sila. Bakit ngayon pa? Ngayon pa talaga. Kiefer Watson and the gang all wait the whole section. Sabi ni Ram. Leader si Ram ng kilalanggang dito sa amin. Nakaaway na sila nila Kiefer dati. I'm not sure about Ari's group. What do you want? Kiefer asked. I just want to watch. Actually it's we. Sagot niya at lumabas ang ilan sa kasama niya. We can be the judge or referee. Kiko chuckled. Lie. Ano nang kailangan mo? Galit na tanong niya. Wala talaga. Gusto lang talaga namin ng manood. Ram said and smiled. Oh wait. Sumenyas siya sa mga kasama niya at para nang merong kinuha sa kung saan. Meron nga pala ako ng bisita. Baka gusto din niya ng manood. I hope you don't mind, dagdag niya. Bigla na lang nila nang hinatak palapit kay Ram ang isang babae. At hindi lang yun basta kung sino lang. JJ. May tape ang bibig niya at nakatali ang kamay sa harap niya. Jay. Sigaw nila Sin at iba pa. Nakita ko din ang pag-aalala ni Kiko. Pero walang magagawa yan. Tinanggal ni Ram yung tape para makapagsalita si Jay. Wala ako nang nababakas na takot sa kanya. Galit siguro meron. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ni Ram. JJJ. Nice to meet you. Sabi ni Ram habang nakangiti at muling humarap sa amin. Mag-start na kayo. Manunood kami. Sabi ni Ram at tumawa naman ang mga kasama niya. Hindi ko alam kung alam niya na section din si Jay. Pero sure ako nang alam niya na kilala namin siya. Huwag mong idamay si JJ dito. Ano ba kailangan mo? Galit na si Kiko. I told you. We just want to watch. Ram answered and turned to Jay. Diba? He asked while pinching Jay's cheek. Tinignan lang siya ng masama ni Jay. Panay ang tingin niya sa amin at kay Kiko. Tinitignan din niya kung gaano kataas ang pwesto nila. Okay ka lang? Tanong ko kay JJ. Irap lang ang sinagot niya sa akin.
Mukha nang may tampo nga siya. Ang tigas talaga ng ulo mo no. Galit na tanong ni Kiefer sa kanya. Sumunod ka pa talaga dito. Pakialam mo. Gusto ko na makausap si David at Kiko eh. Sagot ni Jay na nagpatawa kila Ram. Gusto ko mag-sorry sa kanya. Hindi na sana siya nadamay dito. Gusto ko tong babae na to. Ha ha ha. Alam mo, Arf. Hindi na natapos pa ni Ram ang sasabihin niya. Malakas na headbutt ang binigay ni JJ sa kanya pagharap niya. Masyado nang mabilis ang mga nangyari. Kusa na lang nalaglag si Ram mula sa taas ng bakod. Agad naman ang tumalon pababa si JJ para takasan yung mga maihawak sa kanya. Wait! Shit! Masyado nang mataas yung bakod. Pwede siya nang mabalian sa ginawa niya. Pare-pareho kami nang tumakbo palapit sa babagsakan niya. Bahala na kung paano siya sasaluhin. Pero masyado nang mabilis ang pagbagsak niya. Hay! Oh! Ilagay mo sa ulo mo. Galit na utos ni Kiefer. Kinuha ko yung ice bag at nilagay sa ulo ko. Pero kung tutuusin mas masakit yung binti at katawan ko. Nawala kasi sa isip ko na napakataas pala ng pwesto namin. I believe, can just. 3 tao ang sumalo sa akin. Si Kiko, Kiefer at Yuri. Pero kahit ganun, masakit pa rin yung impact. Okay ka lang, Jay? Tanong ni Kiko at inabutan ako ng bottled water. Salamat. Wag mo nang ulitin yun, Jay. Tinakot mo kami. Sabi ni Yuri. Sorry. Gusto ko lang makaalis sa puder nung Ram. Nakaalis nga ako, nagkagulo naman. Sumugod kasi agad yung grupo nung Ram na yun. Buti na lang at marami kami sila pala. Napatingin ako kay David. Titig na titig kasi siya sa akin. Naalala ko bigla yung pinag-away nila ni Kiko. Kiko, pwede ba kita nang makausap? Sabi ko. Nag-smile naman siya at nag-nod. Tinignan ko sila Kiefer at Yuri na nagsasabi na iwan muna kami. Nakuha naman nila yun at lumakad palayo. Ganon din ang ginawa ni David at iba pa. Nang masiguro ko nang malayo na sila, dun ko palang kinausap si Kiko. Kiko, kung ano man yung sinabi sa'yo ni David. Maniwala ka hindi ko intensyon yun. Singit ni Kiko. Napaisip ako bigla. Bakit defensive? Wala pa, advance masyado. Kiko kasi. Didiretsahin na kita. Ayoko muna nang magpaligaw. Hindi sa ayaw ko sa'yo o ano. Ayoko palang talaga muna. Sana maintindihan mo yun. Napayo ko si Kiko. Napakabilis ko ba? Sumama ata ang loob niya. Grebe. Hindi ko intensyon ng manakit ng damdamin. Naiintindihan ko. Pero hindi kita lalayuan. Andito lang ako lagi para sa'yo. Sabi niya at nagpilit ng ngiti. Salamat Kiko. Pasensya ka na. Okay lang. Kailangan ko nang umalis, Jay. Hinahanap na ako ng mga kasama ko, sabi niya at tumalikod na para lumakad. Hahayaan ko na sana siya nang umalis, pero may bigla ako nang naalala. Kiko. Sandali. Tawag ko at lumapit sa kanya. Pwede bang favor? Ano yun? Wag na sana kayong mag-away ulit ni David. Please lang. Pakiusap ko. As can't promise but I'll try. Sagot niya at muling lumakad paalis. Nang mawala sa paningin ko, agad na lumapit sa akin yung mga ulupong. Panigurado nang mangungulit tong mga to, ano na? Binasted mo na? Tanong ni Sin, tumango ako sa kanya. Masama pa rin ang tingin sa akin ni Kiefer. Si Yuri poker face lang. Umuwi ka na, Jay. Madilim na baka mapano ka pa. Sabi ni Yuri. Kinuha ko yung bag ko at pinagpag. Tinignan ko muna sila ng lahat. Ewan ko, nakakaramdam ako ng inis. Ihahatid na kita, Jay. Presinta ni David. Wag na. Kaya ko. Sagot ko sa kanya at lumakad na paalis. Kahit hindi ko tignan. Alam kong nakatingin sila sa akin. At kahit hindi siya magsalita, alam kong sumusunod sa akin si David. Naramdaman ko lang. Baka may special ability na ako, hindi ko lang alam. JD. Tawag sa akin ni David. Hindi ko siya nilingon, diretso lang ang lakad ko.
Alam kong masama ang loob mo sa ginawa namin. O tapos? Walang gana kong tanong. Jay. Sorry na. We just don't want you to get hurt. Naiintindihan ko yung part na yun. Pero magsabi naman kayo sa akin ang totoo. At sabihin niyo rin ang mga nangyayari. Wala ako nang naiintindihan eh. Paliwanag ko. You already know our story, so what should I tell you? Tanong niya. Gusto ko lang naman na malaman yung nangyari sa pagitan nila ni Kiko. Alam ko yung nag-away sila, pero hanggang dun lang ang alam ko. Huminto ako at humarap sa kanya. Yung nangyari sa inyo ni Kiko. Nag-away kayo pero bakit? Okay. I'll explain to you everything. Flashback, Kiefer. Tawag ko sa kanya. Wala na siya sa sarili. Baliw na nga ata talaga siya kagaya ng sinasabi nila. Huwag mo kong papakialaman. Sagot niya sa akin. Hinawakan ako Yuri sa braso. Hayaan muna natin siya. Ayoko sana pero mas kilala ni Yuri si Kiefer. Mas marami siya ng alam sa dapat gawin sa kaibigan. Nagnod ako kay Yuri. I understand that Kiefer is broken-hearted. Pero wag naman sana niya nang kalimutan na nasa school pa rin siya. Nadadagdagan lang ang label ng section dahil sa ginagawa niya. I get back inside the room and look at them. The whole section A is affected. Bakit kailangan ng idamay ni Kiefer ang lahat? David D. Tawag sa akin ni Yuri. Paki-announce na. I nodded. Guys, the rule that Kiefer and Yuri applied to us is now official. I announce. Agad sila nang nag-react kaya si Yuri na ang nagpaliwanag sa kanila. Ako dapat ang nagbibigay ng batas sa Section E, pero anong magagawa ko? Kahit ako ang president, si Kiefer pa rin ang lumalabas na makapangyarihan sa akin. I'm not bothered because they follow me and I still have the power to control them. After giving the rule that no section to cafeteria, most of them no longer have interest to follow me. Bakit daw hinayaan ko sila Kiefer na magbigay ng ganun ng batas? Pumayag ako hindi dahil kaya ako ng pasunuri ni Kiefer, kundi dahil sila ang babawian ng section, hindi sila basta-basta papatalo ng ganun lang. Binangga ni Kiefer si Aris, akala ko pipigilan siya ni Yuri pero pati pala siya makikisali din sa gulo. Gano katagal tong batas na to? Nagugutom na ako. Sabi ni Sin, naaawa na din ako sa kanya. Minsan nagdadala na din ako ng pagkain pero hindi sapat yun sa akin at sa iba. Nagdadala din si Yuri pero may pagkakataon na hindi siya pumapasok. Ayaw ding magbaon ng iba. Wala naman daw kasi ng mag-aasikaso sa kanila. David. Sigaw ng kung sino. Lumabas ako agad ng room para tignan yun. Tumatakbo si Denzel palapit sa room. Bakit? Si Kit at Eren. Sagot ni Denzel. Hindi ko na hinintay ang sasabihin na. Agad ako nang tumakbo papunta sa main building pero sa harap ng cafeteria ko sila natagpuan. Nakapaligid ang ibang estudyante. Si Kiko at Michael ang maihawak sa dalawa. David. Tawag sa akin ni Kit nang makita niya ko. Andito na pala yung president nyo. Sabi ni Michael. Nakapalipit sa likod ang braso ni Eren. Samantala nang si Kit naka-headlock kay Kiko. Ang kapal din ng mukha niyo nang magpakita pa dito sa cafeteria. Sabi ni Kiko. Ano kaya nang maganda nang gawin sa inyo? Let them go, Kiko. Utos ko. Kiko chuckled. If I don't. Look, Kiko. Ayoko ng gulo. Let them go. Tumawa si Michael at Kiko. Coward. Ikaw lang ata ang hindi nakikipag-away sa section nyo. Paano ka ba napunta sa section? Tanong ni Kiko na may pang-aasar. Ayoko lang ng gulo. Naduduwag ka lang. Pang-aasar ni Michael. Kung hindi mo sila kaya nang harapin, tawagin mo na lang sila Kiefer. Sigaw ni Kit. Tawagin? I am not going to call them. Ako dapat ang humaharap sa ganito ng problema. Ako ang haharap sa kanila. Sagot ko kay Kit then turn to Kiko. Let them go at ako ang haharap sayo. Mumiti si Kiko at binitiwan si Kit, ganun din ang ginawa ni Michael. Agad na lumakad paalis sila Eren. Tinignan ko sila Kiko. Wearing his usual smile. Nagpamulsa muna siya bago magsalita.
Saan mo gusto? Dito sa school? Tanong niya na maihalong pang-aasar. Saan mo gusto? Balik kong tanong. May binulong si Michael sa kanya. Sandali sila nang nagpalitan ng tingin bago muling humarap sa akin. Sa lumang factory. Mamaya ng uwian. One-on-one, yan ang rule. Sabi ni Kiko at umalis. Nakatingin lang sa akin ang ibang estudyante. Pero wala ako nang pakialam sa kanila. Ayoko sana nang makipag-away pero kailangan ko nang harapin si Kiko Evans. Bumalik ako sa room. Para sila nang naghihintay ng balita. Nakatingin sila sa akin. Tatawagan na ba namin si Kiefer? Tanong nila sa akin. Umiling ako. Okay na lahat. Ako nang kumausap sa kanila. Anong usap ang ginawa nyo? Tanong ni Kit. Sa amin na lang yun. Sagot at akma nang babalik sa upuan ko. Hindi ka naman siguro nagmakaawa sa kanila, no? Kit ask kagain. Kasi di ba dun ka magaling? Ang makiusap. May halong inis sa boses niya. Tinignan ko lang siya at hindi ako sumagot. Ayoko ng gulo kahit ano pang sabihin ng iba. Tawagin man nila ako ng duwag o magaling lang sa pakiusap. Bakit hindi ka sumagot? Kasi totoo. Sigaw ni Kit. Talaga bang napunta ka dito dahil napaaway ka? Mukha nang tinapon ka lang kasi wala kang pakinabang. Mula nang umalis yung dating presidente, wala ka nang ibang ginawa kundi awatin kami o ilayo sa gulo. Pagpapatuloy niya. Ni hindi nga kita nakita nang nakipag-away. Basta gulero kami. Yun ang title ng section. Kaya tantanan mo yung pakikiusap sa iba na, tanggisi, sigaw ko sabay balibag ng bangko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. May pagkakataon talaga na masasagad ako sa mga pinagsasabi nila. Ako ang presidente. Ako ang masusunod. Yun ang rule na sinusunod ng section. Paalala ko sa kanila. Nakakatawa. Sa mga kagaya namin, hindi talaga nag-a-apply ang ganyan ng rules, pero napipilitan sila ng sundin. Alam kong masama ang loob ni Kit. Hindi ko siya masisisi. Masyado nang malaki ang problema, pampabigat pa si Kiefer. Taon na ang lumipas pero hindi pa rin niya matanggap na iniwan na siya at pinagpalit sa iba ni Ella. Natapos ang klase. Naging tahimik ang lahat mula kanina. Paglabas ng room dumiretso ako sa parking kung nasan ang kotse ko. Sa luma at abandonado ng pabrika ang punta ko. Dun ang usapan namin ni Kiko. Pagdating, siya lang ang nakita ko habang nakasandal sa kotse niya. Malakas ang loob ni Kiko kasi kaibigan niya si Aris. Alam niya nang makakaganti siya kapag naagrabyado siya. Tagal mo naman. Reklamo niya paglabas ko ng kotse. Bahagya ako nang lumapit sa kanya. Hindi siya gumagalaw hanggang sa may napansin ako ng mali. Hey! Hindi siya nag-iisa. Bigla nang lumabas si Michael kasama ng iba pa ng Section A. Meron din silang kasama ng Section, nakapaligid sila sa amin. One-on-one ang usapan. Bakit andito sila? Tanong ko kay Kiko. Nagbago isip ko eh. Sabi niya at mumiti. I knew it. Madaya makipaglaban ang mga section hindi talaga sila papayag magpatalo. Hawakan nyo. Utos ni Kiko. Agad na lumapit sa akin ang mga kasama niya. Pero bago pa nila ako mahawakan, malakas na suntok ang sinalubong ko. Naalarma ang iba, meron tinangka ako ng suntukin pero nakaiwas ako. Naglapitan yung iba sa akin pero binigyan lang nila ako ng pagkakataon para suntukin sila. 5 na ang napapabagsak ko at nag-uumpisa na akong mapagod. Hanggang sa may humampas ng tubo sa likod ko, dahilan para bumagsak ako at mahawakan nila. Inabot kayo ng siyam-siyam para lang mahawakan siya. Galit na tanong ni Kiko. Lumapit siya sa akin at kinuha yung tubo sa kasama niya. Magaling ka nang makiusap, di ba? Makiusap ka ngayon. Sabi niya at agad ako ng sinikmuraan gamit ang tubo. Napayuko ako at halos isuka ko ang laman loob ko sa ginawa niya. Nakakapanglambot ng tuhod. Pinilit ako ng itayo ng may mga hawak sa akin. Sandali nang binitiwan ni Kiko at sinuntok ako sa muka. Masakit. Nakakapamanhid ng muka. Makiusap ka na. Utos ni Kiko at sinuntok ulit ako. Kahit hindi ko tignan, alam kong dumudugo na ang bibig ko. Makikiusap ka na ba? Pang-aasar na tanong ni Kiko.
Para kay kang bibabae manuntok. Pilit kong sabi. Mukha nang napikon si Kiko at agad ako nang sinipa sa sikmura. Bumagsak ako at aaminin ko, hindi na ako makatayo. Muli ako nang hinawakan ng mga kasama niya at pilit iniharap kay Kiko na hawak na naman ang tubo. Tignan ko lang kung makapagsalita ka pa dito. Sabi niya at agad na hinampas sa mukha ko ang tubo. Silence! Pakiramdam ko na bingi na ako. Unti-unti nang bumagal ang lahat. Hindi na ako makagalaw at unti-unti na akong bumabagsak. Humihigpit ang paghinga ko. Bumagsak na ako sa lupa pero wala ako nang naramdamang sakit o kahit ano. Unti-unti na ring dumidilim ang paningin ko. Tanging mga ngiti na lang ni Kiko ang nakita ko bago tuluyan ng magdilim ang lahat. Puti, maliwanag at tahimik. Patay na siguro ako. Yan ang una nang pumasok sa isip ko. Pero may narinig ako ng langit-ngit ng pinto ng binuksan. Buhay pa ako at pwedeng nasa ospital lang ako. Niligid ko ang mata ko, nakita ko si Kiefer na nakaupo malapit sa bintana. Tatawagin ko sana siya pero hindi ako makapagsalita. Doon ko lang na-realize na may kung anong nakabalot sa lig ko paakyat ng panga. Ito na siguro yung resulta ng ginawa sa akin ni Kiko. Napalingon si Kiefer at nakita nang nakatingin ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at may kung ano nang pinindot sa ulunan ko. Maya-maya lang dumating na ang doktor at tinignan ako. Dumating din si Dad at Mom. Kung ano-ano nang tinatanong nila sa akin. Hindi ko alam kung bulag ba sila o ano. Alam naman nila nang may kung ano sa pangako at hindi ako makakapagsalita pero tanong pa rin sila tanong. May ilang oras din siguro si Mom na nakaupo sa tabi ko bago niya naisapan ng lumabas at bumili ng kung ano. Si Dad nakikipag-usap sa doktor. Naiwan si Kiefer na nakatingin lang sa akin sa buong oras na nakabantay si Mom. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Kumuha siya ng mansanas na mukha ng dala nila at kinagatan yun. Feeling mo bayani ka? Tanong niya sa akin at tumawa. Yan ang napapala ng nagmamatapang. Hindi ako bayani. Hinarap ko lang ang dapat harapin. Ako na ngayon ang presidente nila. Sa akin na sila susunod. Ganon din ang gagawin mo pagbalik mo sa school, yun ay kung makakabalik ka pa. Pang-aasar niya. Gusto ko nang kumilos at magsalita. Pero syempre hindi ko magawa. Nasasaktan ako kapag kumikilos ako. Huwag mo pilitin kung hindi mo kaya. Dagdag niya at lumabas ng kwarto. Gago ka, Kiefer. Inilayo ko sa gulo ang section pero ikaw ang nagpapahamak sa kanila. Makalabas lang ako dito babawiin ko ang section eh. Madaya pala sila makipaglaban. Kaya siguro sumama na rin sila Kiefer kay David ngayon. Ito rin ba yung dahilan kaya ayaw niyo nang magpaligaw ako kay Kiko? Tanong ko kay David. Parang ganun na nga. Wala kami ng tiwala sa kanya. Sagot niya sa akin. Kiefe. Ito pala yung rason kaya matay nila ako nang tanungin kung may balak ako nang magpaligaw. Salamat. Sabi ko at umiwas ng tingin. Para saan? Tanong niya. Kasi concern kayo sa akin. Mumiti siya at bahagya ng namula. Ganun talaga. You're special to us. Special. 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 Ahahahahaha. Para nang may kumiliti sa puso ko. Agad ako nang napangiti dahil sa sinabi niya. Nawala yung inis ko at para bang nakaka-boost ng self-esteem yung sinabi niya. Aaminin ko sa'yo. Binalak namin ang pagtulungan si Kiko. In case na ituloy niya yung balak niya ng panliligaw sa'yo. Paliwanag niya. Ay grebe. Daig pa nila si Kuya Angelo sa pagiging protective. Para sila ng mga tatay at kapatid ko. Buti na lang binasted ko na. Biro ko at bahagya ng tumawa si David. Nasa tapat na kami bahay. Huminto kami at hinarap ang isa't isa. Dito na lang. Salamat sa paghatid. Sabi ko at mumiti. Mag-ingat ka nga pala, Jay. Delikado yung ginawa mo kay Ram. Pwede ka nila nang balikan. Paalala niya sa akin. Yun pa nga pala. Nagkaroon ako ng dagdag na kaaway. Bahala na. Kaya ko sarili ko. Promise. Paninigurado ko sa kanya. Umiti siya sa akin bilang sagot. Pumasok na ako sa loob at tuluyan ang nagpaalam sa kanya. Si Kuya ang sumalubong sa akin sa loob ng bahay.
Sinenyasan niya ako ng umupo sa sofa at tinawag si Aris. Bakit? Bungad ni Aris. Maupo ka. Utos ni Kuya sa kanya. Hindi kumilos ang Aris at pinagtaasan lang ng kilay si Kuya. Maupo ka. Maotoridad na utos ulit ni Kuya. Naupo ang Aris na halata ng labag sa loob niya. May nangyari ba, Kuya? Tanong ko. Wala pero. Umalis sila Mom and Dad. Nagpunta sila ng Guam, what? Sigaw ni Aris at napatayo sa kinaupuan. Hindi man lang nagsabi sa akin. At hindi pa nagsama. Ano yan, wala nang kasama sa bahay? Wala sila ng anak? Napatanga ako sa pagkabigla kay Aris. Para din siya ng si Kuya Angelo mag-react. Medyo Tapos hindi man lang sinabi kung kailan sila babalik? Ano yan? Kamusta naman sila? Feeling bagong kasal. Dagdag pa niya. Aris. Sigaw ni Kuya na nagpasinghap sa akin at nagpatigil naman kay Aris. Patapusin mo muna ko. Naupo ulit ang Aris at nanahimik. Ha ha ha. Buti nga. Nasa Guam sila Dad and Mom dahil nagkaroon ng problema sa isang business partner natin. Sila ang nagpunta dahil marami ako nang inaasikaso dito. Paliwanag niya. Ibig sabihin, 2 lang kami ni Aris dito. Tanong ko. Tayong 3 kasama ng mga maid pero dahil mas matagal ako sa Fur Corp, ay lalabas talaga na kayong 2 lang at mga maid. Paglilinaw ni Kuya. Babalik din naman agad sila Mom. So, pwede na kayo nang pumunta sa mga kwarto nyo. Mabilis na naglakad si Aris pabalik sa kwarto niya. Pumunta na rin ako sa kwarto ko. Gusto ko na rin kasi magpahinga. Masakit pa rin kasi ang katawan ko. I believe I can jive kasi ang peg. Habang nagbibihis bigla na lang tumunog ang phone ko. Hindi ako sigurado kung nasan yun kaya hinalungkat ko yung bag ko at halos isabog ko na yung laman. Tumunog ulit yun at feeling ko wala sa bag ko kaya tinignan ko sa kama. Bigla na lang pumasok si Ari sa kwarto ko habang naghahanap ako. Makinig ka. Dahil tayo ng 2 ang laging maiiwan dito sa bahay, gusto ko nang malaman mo na may mga rules ako. Sabi niya. Hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy pa rin ako sa paghahanap. Saan na napunta yung phone ko? Nagrebelde ata nilayasan na ako. Hindi ka pwede nang umalis nang hindi nagpapaalam. Hindi ka din pwede nang bigla siyang tumigil sa pagsasalita, kaya napatingin ako sa kanya. Nanlaki ang mata ko sa naging dahilan ng pagtigil niya. May halong galit at gulat ang itsura niya habang hawak ang isang puting bagay. Yung pregnancy test. Jasper Jean Mariano. Mahinahon pero maotoridad niya nang banggit sa buo ng pangalan ko. Maniwala ka. Hindi sa akin yan. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko mabasa ang gagawin niya. Pwede nang balatan niya ako ng buhay or ibitin ng patiwari. Sino ng ama? Maihalong galit na ang boses niya. Wala. Hindi akin yan. Hindi ako buntis. Nangingilid na ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o ano. Pero mukha nang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Masama na ang tingin niya sa akin. Si Yuri Hanamichi o si Mark Kiefer Watson? Answer me, Jay. Sigaw ni Kuya Angelo. Hindi nga akin yan. Sagot ko habang umiiyak. Paano ba naman ako hindi maiiyak? Nung hindi makakuha ng sagot si Ari sa akin agad siya nang tumakbo papunta kay Kuya dala yung pregnancy test na 2 ng guhit na pula. Punyeta ng guhit. Yan din ang sinasagot ng mga buntis na ayaw umamin. Sabi ni Aris habang naka-cross arm. Hindi naman kasi talaga. Sino ang tatay niyan? Galit na tanong ni Kuya Angelo. Jossem. Bingi ata tong si Kuya. Sinabi ng hindi nga sakin. Wala. Sagot ko na halos nagmamakaawa na. Jasper Jean Mariano. Tawag ni Kuya sa buo kong pangalan. Nanginig ang laman ko sa takot. Ayan na. Baka magbalibag na ng gamit. Wala naman kasi talaga. Ayaw niyo lang makinig. Sige, kung hindi sa'yo tong isiki na to kanino? Tanong ni Aris. Kanino nga ba? Hindi ko naman kilala yung girlfriend ni Denzel at hindi rin ako sure kung yan nga yung hawak niya nung nakita ko siya sa hagdan.
Sa classmate ko. Wala ka ng classmate na babae, Jay. Sabi ni Aris na lalong nagpausok ng ilong ni Kuya. Sabihin mo na kung sino ng ama. Huwag mong hintaying mapuno ako. Galit na sabi niya. Lalo ako nang naiyak. Gusto pa yata nila lumuhod ako para lang maniwala sila na hindi talaga ako buntis. Si Yuri o si Kiefer? Tanong na naman ni Aris. Bakit pati si Kiefer? Kuya Angelo turned to Aris and asked. They kissed. Malay natin kung higit pa dun ang nagawa nila. Aris answer. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Nawala na ang pagitan ng kilay ni Kuya Angelo sa pagsalubong nito. Hindi sila. Hello. Hindi ko sila boyfriend. Bigla na natahimik sila kuya sa sinabi ko na para bang meron sila nang narealize. Si Cyrus ba? Seryosong tanong ni Aris. Ayoko sana nang marinig ang pangalan niya. Pero nabanggit na ni Aris. Ashok Divayhead. Hindi. Nasa ospital yung tao. Malay naman namin kung matagal niyo nang ginawa at ngayon mo lang napansin. Paliwanag ni Kuya. Sumakit ang ulo ko sa sinabi niya. Naiintindihan ko yung part na medyo wala sila ng tiwala, pero sobra-sobra naman na ata yun. Gusto niyo malaman ang totoo. Tara sa doktor. Aya ko sa kanila. Pero hindi gumalaw si Kuya. Tignan lang niya ko at kinuha ang cellphone niya. Meron siya ng tinext at matapos yun dun padad niya ko ulit kinausap. Pupunta talaga tayo pero kailangang malaman muna kung sino ama. Sabi niya at naglakad palabas ng kwarto ko. Sumunod ako sa kanya para kausapin pa siya. Kuya, wala nga talaga. Wala ba kayong tiwala sa akin? Tumigil siya sa paglalakad at tinignan ako. Gusto mong sagutin ko yan? Napatigil ako at umiling. Ayoko nang nalaman ang sagot. Bumalik sa paglalakad si Kuya at sumunod ulit ako. Nakarating kami sa sala. Maupo ka. Utos niya. Ginawa ko naman. Nakatayo siya sa harap ko at ganun din si Aris na nakasunod pala sa amin. May ilang minuto din kami ng tahimik nang may marinig ako ng busina ng sasakyan sa labas. Si Aris ang kumilos para tignan kung sino yun. Pagbalik niya, para siya nang makakapatay sa itsura niya. Pinapunta mo sila dito. Galit na tanong niya kay Kuya Angelo. Kailangan ko nang malaman kung sino ng ama. Sagot sa kanya ni Kuya. Bigla na lang may pumasok na dalawa ng lalaki. Sino pa nga ba? Yung hari ng mga ulupong at si Yuri. Kailangan mo. Bored na tanong ni Kiefer. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Kuya. Nilabas niya yung SUV at hinarap dun sa dalawa. Sino sa inyo ang ama? Seryoso ng tanong ni Kuya. Yuri arched a brow and looked at me. Kiefer had his usual poker face. Kuya. Wala nga. Shut up, Jay. Sigaw sa akin ni Aris. Nagpabalik-balik yung tingin ni Kiefer sa SUV at sa akin. Ang turo ko naman. Nakabuo agad tayo. Tanong ni Kiefer na nagpalaki ng mata ko sa pagkabigla. Nagkuyom ang kamao ni Aris. Lumipat ang tingin sa akin ni Kuya. Disappointment at galit ang nakikita ko sa kanya. Kiefer. Sinasabi mo bang Kiefer cut Yuri? Yeah. That's the best day of his life. He said and smirked. Ay putang na. Hayop na Kiefer. Kiefer. Galit na sigaw ko sa pangalan niya. What? Don't tell me, ikinahihiya mo na ako ngayon? Tanong niya. Samantala ng sarap na sarap ka nung, shut your mouth. Sigaw ni Aris. Gago ka. Alam mo yun? He gave me his playful smile. Kahit si Yuri para nang ayaw maniwala sa sinasabi niya. Merong tinawagan si Kuya sa phone niya. Hindi ko sigurado kung sino yun dahil na kay Kiefer ang atensyon ko. Nagawa pa niya ako ng kindatan. Jay. Get in the car. Pupunta tayo ng doktor. Utos ni Kuya. Kuya. Tawag ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. You two, follow us. Utos ni Kuya dun sa dalawa at lumakad na palabas. Naglakad na rin ako palabas. Hindi ko mapigil ang hindi maiyak. Gusto ko nang suntukin sa muka si Kiefer. Awa naman ang nakikita ko kay Yuri.
Hindi ko alam kung naniniwala din siya kay Kiefer. Pagsakay sa kotse ramdam ko yung galit ni Kuya at Aris. Hindi na ako nagsalita. Hahayaan ko na lang na malaman nila ang totoo. Umandar ang sasakyan at nakasunod nga yung dalawa sa amin. Tahimik lang kami sa buong bayahe. Nakarating kami sa isang klinik. Sarado na yun pero may tao sa labas na para nang nag-aabang sa amin. Pamilyar sa akin yung tao. Para nang Mrs. Peralta. Tawag ni Kuya. Nanay ni Sin. Akala ko sa ospital lang siya. Meron din pala siya ng sariling klinik. Mr. Fernandez. Siya na ba yun? Tanong nung nanay ni Si. Nagnod lang si Kuya at binuksan nung mother ni Si yung pinto ng klinik. Pumasok siya at ganun ang ginawa namin. Maupo muna kayo. I'll just ready everything. Sabi niya at sandaling pumasok sa isang kwarto. Pagtungtong mo ng 18 magpapakasal na kayo. Sabi ni Kuya. Pare-pareho kami nang nabigla except sa Judas na animal na Kiefer ang pangalan. Sure. Sagot ni Kiefer then he turned to me. I'm excited to see our baby. He said and smiled. Tangna mo. Sagot ko sa kanya at tumawa siya. Wala nang nagsalita sa amin pagkatapos nun. Bumukas yung pinto ng isang kwarto at lumabas yung doktor. Kinawayan niya ako na lumapit sa kanya. Na siya naman ang ginawa ko. Minsan talaga masarap manapak ng kaibigan. Hindi ko alam kung ano nang pumasok sa isip ni Kiefer at pinagtripan sila JJ at Angelo. Alam kong nagsisinungaling siya. Tanga naman tong Aris at Angelo kasi naniwala sila. Wala ba sila ng tiwala kay JJ? At saan naman galing yung SC? Kakausapin ko ang nagulang mo bukas. Sabi ni Angelo kay Kiefer. Sige lang. Bored na sagot ni Kiefer. Sinasadya mo ba to? Galit na tanong ni Aris. Hindi. Kusa lang kami nang nadala ng pagkakataon. Sagot ni Kiefer at mumiti. Nasa mood talaga siyang manginis. Masarap kasi ako nang humalik. Dagdag pa niya at kumindat. Nagkuyom ang kamao ni Aris. Samantalang halata ng malalim ang iniisip ni Angelo. Gago ng Kiefer. Kailan pa? Kailan pa naging kayo ni Jay? Tanong ulit ni Aris. Kiefer chuckled. Kailangan ba maging kami muna bago gawin yun? Lalong nag-init ang ulo ni Aris. Susugod na sana siya nang bigla nang bumukas ang pinto ng kwarto kung nasan si Mrs. Peralta at JJ. Yung moy lang ni Sin ang lumabas at humarap sa amin. Mr. Fernandez. Panimula niya at mumiti. Hindi po buntis si Jasper, sa katanuyan dinatnan na po siya ng buwan ng dalaw. Halata nang nagulat sila Angelo at Aris. Hindi malaman kung paano ang magiging reaksyon nila. At isa pa, wala siya ng sign ng sexual encounter. Ibig sabihin, hindi pa nagagalaw si Jasper ng kahit sinong lalaki. Bumalik sa loob ng kwarto si Mrs. Peralta at sakto ng pagsara ng pinto ang pagtawa ni Kiefer. Halos malaglag siya sa kinaupuan. Ha 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 ha. Sana pala vinidyo ko mga reaksyon nyo. Ha 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 priceless. Sabi niya at may pahampas-hampas pa sa tuhod niya. Natampal ko na lang ang sarili kong noo. Ang lakas kasi talaga ng tama niya sa utak. You think this is funny? Galit na tanong ni Angelo. Well. Yeah. Ha 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 ha. Sagot ni Kiefer at muling tumawa ng malakas. Unbelievable. Sabi ni Angelo at napahawak na lang sa sentido. Agad na lumapit si Aris kay Kiefer at hinawakan to sa kwelyo. Nakatawa pa rin ang Kiefer habang nakatingin kay Aris. Nasiraan na ata siya ng bait. Bigla nang bumukas ulit yung pinto at lumabas si JJ at Mrs. Peralta. Bumitaw si Aris sa pagkakahawak kay Kiefer. Gusto ko nang umuwi. Sabi ni Jay at lumabas ng klinik. Sumunod ako sa kanya agad. Bahala na sila Angelo kausapin si Kiefer. Jay. Tawag ko sa kanya. Humarap siya sa akin pero halata ng masama ang loob niya. Sorry sa nangyari. So alam mo? Tanong niya. Actually, alam ko lang na nagsisinungaling si Kiefer pero wala siya nang sinabi sa akin. Paliwanag ko. Alam mo pa rin. Bigla na lang siya nang umiyak. Nakita mo ba yung itsura ni Kuya kanina? Ganon din yung magiging itsura ng iba kapag nakarating sa kanila yan.
Lumapit ako sa kanya pero bigla siya nang lumayo. Sorry. Ako nang nagsusorry sa ginawa ni Kiefer. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Sabi niya. Bumukas yung pinto ng klinik at sunod-sunod na lumabas sila Angelo at Kiefer. Wala nang nagsasalita sa amin. Tanging si Kiefer lang ang maligaya. Hanggang sa bigla na lang tumakbo si JJ palapit kay sa kanya at Black Eye. Ha 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 ha. Ginawa talaga ni Kiefer yun? Tanong ni Sin habang wala nang tigil sa pagtawa. Nakarating na kasi sa kanila yung ginawa ng kagaguhan ng wala ng hiya. Nakita din nila yung black eye niya. Proud ako dyan. Ako nagbigay nun eh. Deserve niya yun ng hayop siya. Saan mo naman nakuha yung SE? Tanong ni David. Napatingin ako kay Denzel na nakatanga sa kawalan. Pero hindi ko pa pwede nang sabihin sa kanila yun. Napulot ko lang dyan sa labas. Na-curious ako kaya kinuha ko. Wag ka na kasi nang kukuha ng basura. Sabi ni Calix na nakikinig din pala sa amin. Baka naman sa'yo yun. Tinapon mo lang. Bintanang ni Sin, may matres ba ako para gumamit nun? Irita ng tanong ni Calix. Wala. Pero si Mika meron, sagot ni Sin dahilan para makakuha siya ng palatok. Aray. May usapan kami ng tatay ni Mika. Hindi ko gagawin yun. Paliwanag niya. Pinakilala ka na niya sa parents niya? Tanong ni David. Bahagyan ang namula si Calix at nagnod. Nang ganyan ang itsura mo? Tanong ko. Mukha pa rin kasi siya ng gusgusin. Okay naman na sila ni Mika pero ganun pa rin ang itsura niya. May masama ba sa itsura ko? Balik niya ng tanong. Sabay-sabay kami nang tumango nila David at Sin, sabi ni Mika okay na daw tod. Sabi niya at kinuha ang cellphone para manalamin. Sabi lang niya yun. Pero natatakot yun na kapag nag-ahit at nag-ilod ka marami nang maghahabol sayo. Pang-aasar ni Sin, tinignan siya ng masama ni Calix. Pero kung tutuusin posible ngayon. Nung nasa resto pa kami ni Eman, laging tinitignan ni Mika si Calix kapag may kausap na babae ng customer. Hindi naman namin siya masisisi. Buti na nga lang at hindi pa namin nababalitaan na nag-aaway sila. Guys! Assembly at Shamam! Announce ni Yuri. Tinignan ko yung cellphone ko para sa oras. 8:45 amna, maiiwan na naman ba ako dito? Kagaya dati nung puntiryahin ako ng section, maya-maya tumayo na sila at lumakad papunta sa labas pero ako nakaupo pa rin. Tara na Jay. Umaano ka pa dyan? Tawag sa akin ni Sin, huminto sila at tinignan ako. Hindi ko alam pero para nang meron ako nang hinihintay sa kanila. May humawak sa ulo ko. Tinignan ko kung sino yun. Si Yuri. Tara na. Kabilang ka sa amin kaya dapat kasama ka. Sabi niya at mumiti. Napakagat ako sa ibaba ng labi ko. Ang sarap kasi pakinggan ng salita ng kabilang. Nawala na ng tuluyan yung inis ko kay Yuri. Tumayo na ako at lumapit kay Sin at David. Saya mo ngayon ah. Bati ni Kit. Alam ko naman ang alam nila yung dahilan. Sa gymnasium ang diretsyo namin kung saan andun na yung ibang section. Pagpasok, medyo pinagtinginan muna kami. Pero wala ako nang paki sa tinginan nila. Wala nang tatalo sa mood ko ngayon. First row ay section E, tapos B and so on kami ang nasa hulihan, syempre last section kami. At dahil ako ang nag-iisa ng babae ako ang nasa unahan ng pila katabi si Yuri. Nakahiwalay si Kiefer, nasa unahan namin siya pero may distansya. Ganto talaga? Umakyat sa stage yung guidance counselor namin at si Sir Alvin. Kasunod si Imret Leila Smith at iba pa na mukha ng hindi teacher. Good morning. Panimula ni Sir Alvin. Simulan na natin ang assembly for 4th year. Start with section E. Tumingin ako sa section A na medyo malayo sa amin. Si Freya ang nasa unahan ng pila na nakahiwalay kagaya ni Kiefer. Section E, Representative Freya Hidalgo myself. Students report, 0 suspension no violation. Homeroom report new air condition needed. Suggestion new room for section E. Sabi ni Freya na wala nang tingin-tingin sa paligid niya. Ganun pala yung reporting na sinasabi nila dati. Ang taray naman nila, kailangan ng bago ng AC. Gusto pang magpalipat ng room.
Kahiya naman. Sumunod ang Section EC na inirereklamo yung key malapit sa room nila. May dalawa ng violator sila. Sila Rocky naman ang sumunod. Para nang matamlay ang itsura niya. Section C, Representative Rocky San Diego, myself. Students report negatibo isa suspension no violation. Homeroom report new ceiling fan needed. Suggestion known. Sabi ni Rocky na wala ring tingin-tingin sa paligid niya. Sumunod ang EC na isang lalaki ang representative. May 5 suspension sila at 7 violator. Nagre-request sila ng bagong room at ganun din suggestion nila. Tumingin ako kay Yuri na nakatingin sa harap. Yuri T. Panimula ko. Ano pinagkaiba ng homeroom report sa suggestion? Priority yung homeroom report. Yun suggestion, suggest lang ng representative yun kahit hindi napansinin. Nag-nod naman ako. Yun pala yun. Si Kiefer na ang magsasalita. Section E, Representative Mark Kiefer Watson, myself. Student report negatibo 2 suspension 4 violation. Homeroom report known. Suggestion known. Board na paliwanag ni Kiefer. Meron kami na suspension at violation. Sino-sino naman yun? At bakit hindi sinabi ni Kiefer yung mga kalat sa harap ng room namin? Kinalabit ko siya, dahilan para humarap siya sa akin at makita ko yung black eye niya. What? Inis niya ang tanong. Bakit hindi mo sinabi yung mga basura sa harap ng room natin? Gusto mo malaman ang sagot dyan? Ikaw ang mag-report. Sabi niya at bigla na lang nagtaas ng kamay para makuha ang atensyon ng mga nasa stage. Yes? Mr. Watson. Tanong ni Sir Alvin. Siniko niya ako para sabihing magsalita na ako. Yes, sir. Homeroom report po. Yung mga basura sa harap ng room namin, hindi pa ako tapos pero agad ako nang pinutol nung guidance counselor namin sa pagsasalita. N.S. Mariano, hindi na inaalis ang mga basura doon dahil bagay na bagay ang section nyo sa lugar na yun. Sabi niya dahilan para magtawanan ang ibang mga students. Okay. Alam ko na. Bumalik ako sa pwesto ko na nakayuko. Kainis. Napahiya ako dun. Busit tong Kiefer na to dagdagan ko kaya black eye niya. Next topic. Festival. Announce ni Sir na napaghiyaw sa ibang estudyante. Ayan na. Festival na. Tinatawag ng si Sir Alvin ang bawat section. Section A. Program Organizer. Sagot ni Freya. Tinawag din ni Sir ang ibang section at sumagot sila. Lay ang sa sports, C ang sa boots and S naman ang sa security. Kagaya ng sinabi ni Sir dati. Section E. Hinintay namin ang sasabihin ni Kiefer. Alam kasi namin na ayaw niya nang kumuha pa kami ng task. Ilang beses kami nang nagmeeting tungkol doon pero nauwi lang kami sa away. Lumingon sa amin si Kiefer. Pare-pareho kami nang nakikiusap sa kanya. Huminga siya ng malalim. Night security and garbage collector. Napayes naman kami at nagsitawa naman ang ibang section. Wala kami ng paki sa inyo basta pupunta kami ng festival. Woo! Festival. Baka pwede na tayo nang bumalik. Tapos naman na tayo. Sabi ni Kiefer sa amin. Hindi ba natin hintayin matapos? Tanong ni Yuri sa kanya. TFF. Sagot ni Kiefer. Obvious na ayaw na niya nang magstay dito. Pero hindi pa tapos, ang bastos naman ata kung aalis na kami. Meron nga pala tayo ng pagbabago sa mga program. Bigla nang sabi ni Ma'am Leila. Tinignan namin siya at hinintay ang mga sasabihin pa. Ang King and Queen of Evis ay tatanggalin na. Agad na nag-react yung mga estudyante. Nangunguna si Freya syempre. Ano? Ang pangit naman ata nun. Ano nang ipapalit nila? Silent. Sigaw ni Ma'am na nag-echo sa buong gymnasium. Papalitan na to ngayon ng Mr. Ganda at Diaz Pogi, kung saan ang babae ay magbibihis ng panglalaki at ang lalaki ay magbibihis babae. Kanya-kanya ng bulungan. Hininaan na nila at baka masigawan sila ni Miss Leila. Every section should have representative na ihaharap naman sa finals. Year level ang magkakalaban sa finals, dagdag niya. Every section. Teka lang.
Ako lang babae dito sa amin. Ibig sabihin, hindi tayo kasali dyan, bulong ni Yuri. Mukha nang napansin niya na natakot ako bigla. Nakahinga ako dun pero bakit naman hindi kami kasali? Bakit? Tanong ko kay Yuri. Board member don't consider us anymore. Saya nang lang effort hindi naman mananalo. Paliwanag niya. Buti naman, wala ako nang hilig sa mga padyant-padyant na yan. Baka mapahiya lang ang section namin kung ako yung lalaban. I have a suggestion. Sigaw ni Freya habang nakataas ang kamay. Yes? Miss Hidalgo, sagot ni Ma'am Leila sa kanya. Bakit para nang kinutuban ako ng masama sa ginawa ni Freya? Feeling ko hindi maganda yung sasabihin niya. Every section should have representative, right? Then section should have representative. Sabi niya at tumingin sa pila namin. Sabi na. Wala talaga ng maganda nang sasabihin tong si Freya. Freya, you know that section Y. I know that. But I think it's time for section to prove themselves. Sabi niya habang nagpapakute. Sandali na nagbulungan ang mga tao sa stages at timingin sa amin. Wag po kayo nang pumayag. If section will join the competition, which will it be? Tanong ni Sir Alvin. All of it. Proud na sagot ni Freya. Ano? Baliw na si Freya. Ano na naman ang gagawin natin doon? Reklamo ng mga ulupong. Pero baliw na nga talaga si Freya. Gusto ata niya kami nang mapahiya sa maraming tao. Ano nang balak mo sa section? Tanong ni Ella kay Freya. Nababaliw na kasi siya. Matagal lang tinanggal sa competition ang section, sayang lang daw kasi ang budget ng school. Ang sarap kaya nila ng paglaruan. Sabi niya habang tinitignan ang sarili sa salamin. Dumating si Kiko at naupo malapit sa amin. Hindi maganda ang itsura niya. Ilang beses na siya nang pumapasok ng nakainom at mukhang ganun na naman siya ngayon. I'm not sure if this is because of JJ. Lumapit si Freya kay Kiko at para nang may binabalak na hindi maganda. Kumando ng si Freya sa kanya. Hindi na kami nagulat. Matagal na niya nang tinatapon ang sarili kay Kiko. Sa iba lang talaga nakatuon ang tingin niya. May binilong si Freya at para nang nag-usap sila. Wala kami nang mabakas na kahit ano ng reaksyon kay Kiko. Ano sa tingin mo balak ni Freya? Bulong sa akin ni Ella. Don't know, but swear don't feel good about it. Nakatingin pa rin kami sa kanila. Ganyan naman si Freya, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, basta magawa niya ang gusto niya. And I have this feeling na si JJ ang puntirya niya sa balak ng pagsali sa mga section. Magkano pusta mo? Nababaliw na talaga si Freya. Sabi ni Sin kay Eren. Kasi naman, may tama naman siya doon. Nanahimik kami tapos bigla nang sasabihin na kasali kami. Buti sana kung sa isang competition lang. Meron ng Mr. Ganda at Lil Pogi, tapos meron pang Battle of the Band, meron din ng singing contest at dance troops. Ano? Kamusta naman yun? Sino-sino naman sa amin ang sasali doon? Ano nang balak, Kiefer? Tanong nila sa hari ng mga ulupong. TFF. Sagot niya. Wow! Laki ng tulong. Sarap putulin ang dila nito. Kinakausap ng maayos tapos ganun lang isasagot. Jay. Tara na. Tawag sa akin ni Eman. Lunch break na kasi at kasalukuyan ang nagluluto si Eman. Siyempre, dahil active ang mga ulupong sa kainan, gumawa na sila ng pila sa harap ng table na nilalagyan namin ng pagkain nila. Ayos diba? Huwag ka nga manulak. Sin. Ako na una sa'yo. Ako kaya. Dun ka nga. JJO. Mga patay gutom kayo. Pare-pareho naman tayong makakakain. Ano ba yan? Ang gulo nila. Sumasakit ang ulo ko. Masakit na nga kanina dahil kay Freya, tapos gagatungan pa nila. Ang kakapal niyo ng magsipila, nagbigay ba kayo nung singilan? Tanong ko sa kanila. Matapos kasi ang una ng lutuan namin, naningil na si Eman. Baka akalain nitong mga to na libre lahat ng serbisyo namin. Nagkamot ng ulo yung iba. Meron ang umiwas at patay mali siya. Siyempre hindi mawawala yung mga proud na nagbigay at yung makakapal ang muka na pinagmamalaki na hindi sila bayad. Kapal Mox.
Maniningil kami mamaya. Doble babayaran nyo. Utos ko sa kanila. Hindi naman sila pwede nang tumanggi at nakikilamon lang naman sila. Si Eman ang nagsasandok ng kanin mula sa malaki ng rice cooker na dala niya. Para daw patas dahil magkakaroon ng lamangan yan. Pati ulam masinigang na baboy siya rin ang nagsasandok. Ako naman ang nag-aabot sa mga ulupong na masarap lasunin. Pero mabait ako kaya hindi ko gagawin yun. Tinitignan ko sila isa-isa habang kumakain mula sa pwesto ko. Si Kiefer at Denzel na lang ang walang pagkain. Hiniram ko yung tray na dinala ni Eman dito. Ilalagay ko kasi yung pagkain ng hari ng mga ulupong. Special dapat. Pambayad utang eh. Meron ng juice, slice ng cake na binili ko bago pumasok at pang 5-star hotel na serving ng pagkain. Eto na po. Your Majesty. Sabi ko bago ibaba yung tray ng pagkain. Tinignan ako ng masama ni Kiefer bago kuhanin yung binigay ko. Kinuha ko naman yung para kay Denzel. Mukha nang wala siya ng balak kumain. Ilang araw na siyang tulala at parang ang lalim ng iniisip. Ayoko nang gumawa ng kwento pero may pakiramdam kasi talaga ako na yung pregnancy test yung hawak niya. Malamang yun din ang iniisip. Naku! Hindi pa nga pala kami nag-uusap ni Kuya buhat nung gabi ng pinagkamalan nila kong buntis. Tampu-tapuhan ang drama ko, masama din kasi ang loob ko na hindi niya ako pinakinggan. Binaba ko yung pagkain sa harap ni Denzel pero sa kawalan pa rin ang titig niya. Denzel ni. Agaw ko sa atensyon niya. Kumain ka na. Salamat Jay, pero wala ako ng gana. Sabi niya at bahagya ng nilayo ang pagkain sa kanya. Pagkakataon ko na siya ng tanungin. May problema ka ba? Tanong ko. Umiling si Denzel, pero hindi pa ako tapos at hindi ako titigil. Okay lang magsabi sa akin, alam mo yan. O wala talaga. Ayoko lang kumain. Denzel. Halata nang may problema ka. Magsabi ka na. Tungkol ba sa babae? Broken-hearted ka ba? Binasted ka ba? Nakabuntis ka ba? Bahagya ng yumuko si Denzel at umiwas ng tingin. Huli! Ano? Bakit hindi ka sumasagot? Patay mali siya ko ng tanong. Huminga ng malalim si Denzel. Sininyasan niya ako nang lumapit sa kanya. Ginawa ko naman at hinintay ang sasabihin niya. JD. Panimula niya. Aaminin ko sa'yo. Bew. Humugot ulit siya ng hininga. Buntis ako. Bulong niya. Gusto kong tumawa kasi para ng joke yung sinabi niya pero seryoso siya. Dead serious? Bumulong din ako sa kanya. Ginagago mo ba ako? Seryoso ko, G. Sagot niya. Tinignan ko siya ng mabuti. Kailan pa nabuntis ang lalaki? Unless kung itay matres siya. Paano mangyayari yun? Kasi Jay, babae talaga ako. Nagpanggap lang ako ng lalaki sa takot ko sa kanila. Paliwanag niya. Nanlaki yung mata ko sa pagkabigla at tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Is that possible? Maya-maya bigla na lang tumawa ng malakas si Denzel. Ligaya ng ligaya siya sa pagtawa kaya nakuha ko na niloloko lang niya ako. Impakto. Ha 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 ha. Paniwalain ka pala? Ha 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 ha. Sabi niya habang patuloy sa pagtawa. Gago lang. Pinagtitinginan na kami ng mga ulupong. Malakas na palatok sa ulo ang binigay ko sa kanya para matahimik siya. Masakit yun. Reklamo niya habang nakahawak sa ulo. Seryoso ako dito. Kasi naman. Ang kulit mo kaya. Sinabi ng wala pero ayaw mong maniwala. Kiyate. Mukha ka kasi ng timang. Tulala ka. May iniisip nga lang yung tao. Iisipin mo ba yun kung hindi, shot iki? Sigaw ni Kiefer na nagpatigil sa amin ang dalawa. Nakakaistorbo kayo. Dun kayo sa labas mag-away. Para kami ng bata na napayuko at tumingin sa isa't isa. Pero hindi pa rin kami tumigil. Nagturuan pa kami kung sino may kasalanan. Kasalanan niya kaya. Hindi talaga kayo titigil? Galit na tanong ni Kiefer. Titigil na eh. Sabay namin ang sagot ni Denzel. Kinuha ko na lang yung pagkain sa harap ni Denzel. Ako na lang ang kumain. Kala ko ba para sa akin yan?
Tanong niya. Kala ko ayaw mong kumain. Balik kong tanong sa kanya. Napakamot na lang siya sa ulo at tumayo para kumuha ng pagkain. Wala daw gana tapos kumuha din ng kakainin. Abnormal talaga. Tapos na akong kumain nang mapansin ko si Felix. Tapos na rin siya nang kumain habang nasa sulok. Hindi ko pa nga pala siya nakakausap. Lumapit ako at naupo sa bangko sa harap niya. Gusto mo ng chocolate? Alok ko sa kanya. Nakatingin siya sa ibang direksyon at parang malalim din ang iniisip. Ayoko. Mabilis niya ng sagot. Felix, galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako sa'yo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pinagpatuloy ko ang pagtatanong. May nasabi ba ako? Pinagdamutan ba kita ng pagkain? Ano bang kasalanan ko? Hindi pa rin siya sumasagot at sa ibang direksyon pa rin nakatuon ang tingin. Kaya naman, anong ginawa ni Aris sa'yo? Bigla siya nang tumingin sa akin. Hindi ko mabasa kung nagagalit ba siya o ano. Pero hindi maganda yung pakiramdam ko. Bahagya siya nang lumapit sa akin at bumulong. Maraming Ano, mamamatay tao si Aris. Dagdag niya at umalis sa harapan ko. Kinabahan ako bigla dahil sa sinabi niya. Natakot ako na hindi ko maintindihan. Napatingin ako sa gawin ni Kiefer. Nagsalubong ang mga tingin namin. Para ba nang inaalam niya ng pilit yung nararamdaman ko? Pakiramdam ko, alam niya yung dahilan kung bakit nagagalit sa akin si Felix. Tumayo na ako at bumalik sa pwesto ni Eman. Nag-iba na talaga yung pakiramdam ko. Hindi ako mapakali. Daig ko pa yung natatain nito. Okay ka lang, Jay? Tanong sa akin ni Eman. Nagpilit ako ng ngiti at tumango. Pero hindi talaga ako mapakali. Lumabas muna ako sandali para magpahangin. Buti na lang at may malalaki ng puno sa hindi kalayuan kaya presko ang hangin sa labas. Naglakad-lakad muna ako sa paligid nang mapansin ko si Denzel. Meron siya ng kausap o mas tama nang sabihin na kaaway. Si Canvas Negatibo 2. Yung alipors ni Freya. Umiiyak siya at nag-aaway sila ni Denzel. Bahagya ako nang lumapit para marinig sila. Chismosa na kung chismosa pero alipores ni Freya yan kaya kailangan ng mag-espiya. Umalis ka na nga dito. Sigaw ni Denzel. Ganyan ka ba talaga? Sagot ni Canvas Negatibo 2. Wag mo kong sagarin. Masasaktan ka talaga. Sigaw ni Denzel. Nakakaawa si Canvas 2 pero hindi ako pwede nang makialam sa kanila. Hindi ko naman alam kung ano yung nangyayari. Tama na yung nakitsismis ako. Denzel. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap ni Canvas Negatibo 2. Umalis ka na. Maawa ka sa amin ng magiging anak mo. Tang na this. Hindi kinaya ng brain cells ko. Pati bulit ko sa utak tumalon sa gulat. Tumakbo ako pabalik sa room. Bahala na kung nakita ako nila Denzel. Hindi ko talaga kinaya. Tama ako. Sa kanya yung pregnancy test. Paano na yan? Paano na yung pag-aaral nila?